Ha? Hoy, kameraman. Ikaw ngayon, sino ang Diyos mo? Makita nila. Si Amang Yahweh. Amang Yahweh. Amang Yahweh. Pag sabi mong ama, mayroong anak. Kasi hindi ka pwedeng ama kung walang anak. Di ba ba? Yung sinabi doon sa Biblia, Oo. kasama na niya yun. Hindi niya anak yun, pero kasama na niya. Ibig sabihin, may kasama ang Diyos. Kasama siya. Ha? Kasi nasa Genesis 19, yung sinabi, lalangin natin ang tao ayon sa ating. Ibig sabihin natin, dalawa sila nag-uusap. Sino doon ang kasama ni Yahweh? Sinong kasama? Mayroon siyang, basta mayroon siyang kasama. Alam mo ba, brother, ang interpretasyon dapat nagmula sa gitnang silangan. Dahil ang Biblia nagmula sa gitnang silangan. Totoo, hindi? Totoo yan. Ang salita sa gitnang silangan, dapat ang magbigay nitong kahulugan, taga-gitnang silangan. Example, brother, ha? Kasi katawa-tawa na ang taga-gitnang silangan hindi naniwala ng ganyan, na mayroong kasama ang Diyos. Okay? Example sa atin. Oo. Sabi, brother, sa atin, ha? Mayroon ding salitang atin. Kumusta po ang ating hanap buhay, brother? Ating hanap buhay. Nangumusta po ba ako sa aking hanap buhay at iyong hanap buhay? Ang salitang ating hanap buhay. Kumusta po ang ating pamilya ngayon? Bakit? Asawa mo, asawa ko rin? Yung intindihin natin, dahil tayo mga Pilipino, may sarili tayong lengguwahe. Ang mga Arabo rin, ang mga Hebro, may sariling lengguwahe. Ang atin, hindi nangahulugan ng marami. Oh, mayroong dalawa, tatlo, mayroon ding isa. Then, sumagot ka ng telepono. Sino po ba sila? Bakit? Nag-isip ka ba? Tatlo, apat ang tumatawag sa telepono? Hindi, pero sasagutin mo, sino po ba sila? Oh, tama yun sa Tagalog, Brad. Grammatically, tama yun. Sino po? Ikaw. Ang pangitingnan, pakinggan eh. Sino po ikaw? Sino po kayo? Ay, ang pangit. Pero sino po ba sila? Ha? Kumusta ang ating hanap buhay? Ating marami yun. Di ba? Ha? Isa, pwede rin. Isa, pwede rin. Ang sasabi sa Quran, dami. Inna nahnu naljal jikra wa innahu lahafidhun. Sabi ng Allah, it is for us who send down the revelation. It is for us who protect the Quran. As, maraming as sa Quran, as we. Pero isa lang ang isa lang ang sabihin. Isa lang ibig sabihin. Bakit? Ang Quran, ang Biblia, ang unang mga salita ng Diyos nagmula sa gitnang silangan, hindi sa kanluran. So pag sabi nila nga, likhain natin, nandoon daw si Jesus. Ang iba naman, nandoon daw si Jesus. Paano mo sigurado? Walang pangalan ni Jesus doon. Ha? Ang iba naman, mayroong kasama. Sinong kasama? Aywan ko. Hindi ganun. Ha? Sa Islam, ay kami, tayo, ay hindi nang hilangan na ano. Kung punta ka, nagbasa ka ng British government law, ang Prime Minister kung magsalita, palaging we. Ang Prime Minister sa Britain, kung siya magsalita, we. The parliamentary, we. Palaging we. Pero isa lang siya. Pero nagsalita siya, we ang ginagamit. Pero hindi ibig sabihin na ang Diyos ay may kasama. Kasi ang kasama niya, brother, dalawa na ang Diyos. Sabi ni Kristo, ikaw ang nag-iisang Diyos. Di ba? Sinabi pa sa Bible, wala akong kasama. Ay, pakitaan kita sa Isaiah 45, Isaiah 44, ang dami dyan. Sa verse 3, 4, 5. Sa Kawikaan. Kawikaan 8. Oo. Anong sinasabi? Sama siya. Na bago pa linalang ang lupa, nandun na siya. Bago pa nilalang ang lupa. Ang hayop o ano pa man na... Si Solomon ang nagsabi niyon. Ang Kawikaan ay aklat ni Solomon. Oh, pero hindi na nga hulugan nga nandoon si Solomon. Okay? Ang ibig sabihin doon, brother, na wala pa nilikha ang Diyos ang kalangitan, nandoon na tayo sa Kanya. Totoo yun. Parang engineer, brother ba? Ang engineer, pag maglikha siya ng bahay, nandoon na yung bahay sa kanyang utak. Hindi pa nalikha ang bahay, pero nandoon na yung bahay, anong bigat, anong laki, nandoon na sa utak ng engineer. The same as Panginoon. Hindi pa nalikha, nandoon na tayo sa Kanya. Sa kapangyarihan, sa kaalaman ng Diyos, nandoon na tayo sa Kanya. Pero physically, wala tayo. Pero bilang Diyos, siya makapangyarihan, nandoon na tayo sa Kanya. Kasama tayo niya sa Kanyang knowledge. Nandoon na tayo. Gaya ng engineer, hindi pa lumikha siya ng bahay, nandoon na yung bahay sa Kanyang isip. Pero hindi ibig sabihin na ang bahay ay katulong niya.
Disim ang Panginoon ganun. Ha? Hindi pa tayo isinilang, nandoon na tayo sa Diyos. Sa isip niya at sa knowledge ng Panginoon. Kasi siya ang makapangyarihan sa lahat. Yung tanong ko, dagdagan mo yung tanong. At least nagbabasa ka ng Bible. Eh, gusto kong tao nga ganyan, nagbabasa ng Bible eh. Ano pa? Alam mo na, ang Bible kasi hindi naman talagang literal na kumbaga parables ba, yung sinasabing yung, ano yung ibig sabihin ng parables, yung may mga parang... Ang Yahweh, brother, sabihin ko sa iyo, ang Yahweh ay hindi yan Yahweh. YHWH. O yeah, YHWH, YHWH. Ang mga tao gumagawa-gawa ng bawel galing sa Dunay, dinagdagan, nagilang Yahweh. Oo, galing sa Dunay. So, sa madaling sabi, ang Yahweh, brother, hindi pangalan ng Diyos. Imbento. Kasi ang totoo, nagbula yan sa YHWH. Ang YHWH, hindi pangalan. Letra, 4 letters. 4 letters, oo. Tapos lalagyan ng bawel na pangalan, naging pangalan. Oo. So alam mo pala yan eh. Ang Yahweh ay hindi pangalan. Ha? Naglanin sa litra. Yahuwah. Yun din, nagmula sa YHWH. Yahweh, okay? Jehovah. Lahat yan nagmula sa Jehovah. Nagmula yan sa YHWH. Imbento yan lahat. So ang tinatanong ko sa iyo, sino ba talaga ang Diyos? Basta yung sa... Si Jesus. Sa Jesus, Diyos mo hindi. O, pag sabi mong Yahweh, kasi ang Yahweh ay inimbento. Galing yan sa YHWH. 4 letters, litro yan, hindi yung pangalan. Mag-study ka sa Islam. Ha? Ang unang pangalan ng mga tao, brother, Allah. Taga saan ka ba sa atin? Ormoc. Sa Ormoc, Waray. Sa atin, Bisaya, Cebuano. Sa atin, mayroong mga tribo nga magsabi nila, Allah eh. Ano ba yung mga Muslim? Allah eh. Ha? Ha? Batangas. Batanggenyo. Allah eh. Oo. Para Ilocano, Allah talaga. Allah. Sa Ilocano, mga Ilocano, Allah. Eh? Yeah. Pero naman sa Bisaya, hala. Tanggalin mo lang H. Allah rin ang labas. Ha? Ang mga tao, brother, pag mayroong problema sa atin, hala. Bakit sa itaas nagturo? Dahil ang pangalan ng Diyos ay Allah. Ha? Wala pa si Magellan, ang pangalan ng Diyos sa atin, Allah na. Sige. Dito, Mr. Kawe.